Magandang buhay sa lahat. Ako si Binibining Sara Jean P. Mirafuentes, nagmula sa BSED Filipino 4A. Ang tatalakayin ko ngayon sa bidyong ito ay tungkol sa talumpati. Ang talumpati ay isang panitikan na kapwa naglalayong magpahayag ng kaisipan, damdamin at opinyon. Bagaman may pagkakatulad sila sa sanaysay, malaki ang kanilang pagkakaiba sa layunin at paraan ng paghahatid. Ngayon, dadako tayo sa kasaysayan at pag-unlad ng talumpati. Ito ay nagmula pa sa sinaunang Gresya, kung saan ang retorika ay mahalagang bahagi ng pagiging mamamayan. Ang mga dakilang orador tulad nina Demosthenes at Cicero ang naglatag ng pundasyon nito. Sa Pilipinas, ang talumpati ay naging sandata sa paghingi ng kalayaan at sa mga kampanyang pampolitika. Ngayon, dadako tayo sa pagpapaunlad ng mapanuring pag-iisip. Ang pagbabasa at pagsusuri ng mga akdang ito ay naghahasa sa ating kakayahang magsuri ng katotohanan. Dito, kung paano ibinabalanse ng manunulat ang opinyon sa ebidensya. Pangalawa, makiramay o empathy. Pag-unawa sa perspektibo ng ibang tao o sektor ng lipunan. Pangatlo, pagbuo ng argumento. Dito ang pag-aaral kung paano bumuo ng lohikal na daloy ng kaisipan upang makapanghikayat. Ngayon naman, idadako tayo sa uri at bahagi ng isang talumpati. Mahalagang matukoy ang pagkakaiba ng anyo upang maging epektibo sa pagsulat. Ang pangunahing layunin ng talumpati ay manghikayat, tumugon o magbigay aliw sa mga tagapakinig. Ang talumpati ay isang medium na binibigkas na pasalita. Ang talumpati sa tono ay kadalasang mapanghikayat at madamdamin. Mga uri ng talumpati ay meron itong 4. Una, ang daglian o impromptu speech. Ito ay walang paghahanda. Pangalawa naman ay maluwag o extemporaneous. Dito, may kaunting panahon na maghanda o outline lamang. Pangatlo, ang manuskrito. Dito sa manuskrito, binabasa ang buong teksto sa harap ng hula. At pang-apat, isinasaulo o minimemorize. Dito, mabusising inihanda at kinakabisado. Ngayon naman ay magpapatuloy tayo sa mga bahagi ng talumpati. Meron itong 3. Una, panimula. Dito, pagkuha ng atensyon at pagpakilala sa paksa. Pangalawa, ang katawan. Pagpapalawig ng mga ideya, argumento at mga detalye. At ang pangatlo naman, ang wakas. Dito, nagpapalagom hamon sa mambabasa, tagapakinig o isang matinding konklusyon. At ang panghuli ay gabay sa pagsulat at paghahanda. Upang maging mahusay na manunulat o orador, tandaan ang mga sumusunod. Para sa talumpati, dapat isaalang-alang ang iyong audience. Ang wikang gagamitin ay dapat naaayon sa antas ng pangunawa o pangunawa ng mga makikinig. Huwag kalimutan ang wastong tindig, kumpas ng kamay at eye contact. Yun lamang po. Maraming salamat.